Si Kurodo ay isang kaawa-awang alipin ng korporasyon na may malungkot at nakapanlulumong buhay. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumipat ang isang magandang diyosa ng lobo sa kanyang apartment at gagawin ang lahat upang alagaan siya. Nagsisimula ang kwentong ito sa pagbibilang ni Kurodo ng mga minuto hanggang sa makauwi siya mula sa trabaho. Nang dumating ang takdang oras, hiniling sa kanya ng isang katrabaho na tumulong sa mas marami pang trabaho, at dahil sa kanyang kawalan ng lakas ng loob, pumayag siya. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, isang madilim na ulap na kumakatawan sa kanyang kaawa-awang buhay ay lumalapat. Ngunit ito ay nakikita lamang ng tatlong diyosa ng lobo na pagkatapos ay nagpasya na tulungan ang kaawa-awang talunan. Habang pinag-uusapan nila kung sino ang ipadadala, isang payat at patag ang dibdib na tinatawag na Senko ay nagpasya na ito na ang kanyang oras upang magningning. Nang gabing yun, sa wakas ay sumakay na si Kurodo sa tren pabalik sa kanyang kapitbahayan at nagpasyang lumaktaw ng hapunan dahil halos hindi sapat ang kanyang sweldo para sa upa. Ngunit, pagdating niya sa kanyang apartment complex, nakaamoy siya ng masarap na pagkain at inakalang nahuhuli ang kanyang kapitbahay sa pagluluto hanggang sa buksan niya ang kanyang pinto at makita si Senko sa loob. Agad siyang humingi ng paumanhin at isinara ang pinto, iniisip na nagkamali siya ng lugar. Ngunit pagkatapos niyang tingnan ang pintuan, nakita niyang ito nga ang kanyang unit. Pagbukas niya muli ng pinto, sinalubong siya ni Senko, ngunit napagtanto niya na ang pakikipag-usap dito ay maaaring magmukha siyang may masamang hangarin. Agad niya itong pinalabas at sinubukang magpahinga, ngunit casual lamang itong dumaan sa pinto, na lubos na ikinatakot niya. Habang nagtataka si Kurodo kung ano ang nangyayari, napansin ni Senko na lumalapat ang madilim na ulap, kaya inalok niya ito ng hapunan. Gayunpaman, gusto lang ni Kurodo na umalis ito, kaya gumamit siya ng emosyonal na pamamwersa hanggang sa pumayag itong kainin ang niluto niya. Matapos kumain ng busog na busog, sa wakas ay tinanong ni Kurodo kung sino ito at bakit ito nasa kanyang apartment. Ipinakilala naman ni Senko ang sarili bilang isang immortal na demigod na gusto lang siyang pasayahin sa pamamagitan ng pagiging kanyang stay-at-home na nanay. Gulat na gulat, tinanong ni Kurodo kung bakit niya gustong gawin ito para sa isang talunan tulad niya, ngunit sinabi ni Senko na tigilan nito ang pagmamaliit sa sarili at binanggit ang pagkakaroon ng utang sa kanyang pamilya. Matapos niyang mangako na gagawin ang anumang gusto niya, nagkaroon si Kurodo ng tapang at nagtanong kung pwede niyang laruin ang buntot nito dahil hindi niya mapigil ang titigan nito. Nagulat si Senko dito at sinabing hindi niya inaasahan na magiging ganoon katapang si Kurodo sa unang gabi. Gayunpaman, pumayag siya, kaya lumapit si Kurodo sa likuran at sinimulang hilutin ang kanyang buntot na parang isang taong may kakaibang pag-uugali, nang hindi niya nalalaman na ang buntot ni Senko ay ang kanyang pinakasensitibong bahagi. Nang magsimula siyang gumalaw-galaw, sinubukan niyang huminto, ngunit sinabi ni Senko na huwag mag-alala hanggang sa maabot niya ang rurok ng kanyang damdamin. Ito ang matagumpay na nagpagaling kay Kurodo sa kanyang depresyon, ngunit nagsimula na naman siyang makaramdam ng pagkasuklam sa sarili. Sa kabutihang palad, may karanasan si Senko sa mga taong hirap sa buhay at kulang sa lakas ng loob, kaya muli niya itong inaliw at pinatulog sa kanyang mga hita. Kinabukasan, pinilit ni Kurodo ang sarili na bumangon mula sa kama para magtrabaho, tumingin sa paligid ng silid, at nagsimula ng isipin na ang lahat ng nangyari kahapon ay isang mataas na kalidad na panaginip lamang, hanggang sa makita niya si Senko na lumulutang sa pasilyo na parang isang ordinaryong kamalian sa realidad. Napansin niya ang maitim na eyebag sa ilalim ng kanyang mga mata at kinwestiyon ang kanyang mga pagpili sa buhay, tinanong kung may saysay pa ba ang pagpasok sa trabaho ng ganoon. Pero sinabi niyang huwag mag-alala. Mabilis na nagbihis, at umasta na parang ang tulog ay isang opsyonal na side mission. Suhestyon niya na mas magpahinga ito, pero pinaalala nito na hindi kusang nababayaran ang upa. Pagkatapos ay nauntog ang kanyang daliri sa paa sa daan, at patuloy siyang sinubukang pigilan ito, inalok pa nga na magluto ng masarap. Pero binaliwala niya ang lahat ng iyon at nagmamadaling lumabas na parang isang taong tinanggap na ang pagdurusa bilang pamumuhay. Pagkaalis niya, bigla siyang nakaisip at inilatag ng maayos ang kumot nito para mainit mamaya. Habang nasa tren siya patungo sa isa pang mahabang araw ng pinapahirapan ng kanyang bobo at masungit na boss. Nagsimula siyang mag-impake ng kanyang gamit, na halos kagamitan lang sa paglilinis, hindi nakakagulat,
at pagkatapos ay tumingin-tingin sa lahat ng magagandang bagay na pagmamay-ari niya ngunit tila hindi niya ginagamit. Naalala niya tuloy kung kailan siya unang lumipat, noong may lakas pa siya at gustong mag-imbita ng mga kaibigan, bago pa siya gawing isang malungkot at nag-iisang manlalaro ng pagtanda. Doon na niya napagdesisyonan na hindi na siya pwedeng manatiling nalulumbay at agad na sinimulang linisin ang lahat. Ilang oras ang lumipas, at ginawa niyang isang lugar na mukhang sulit ang renta mula sa isang ganap na kalat, pagkatapos ay lumipat sa pagluluto ng hapunan habang siya ay nasa trabaho at nakakatanggap ng araw-araw na pagpapagalit mula sa kanyang boss. Na para bang ito ay isang mahalagang bahagi ng description ng trabaho. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umuwi na rin siya. Iniisip kung ano ang mga ginagawa niya, at sa sandaling pagpasok niya, napansin pa rin ito ang pagod at bigat sa kanya at agad na naghanda ng pagkain, sinabing ginawa niya ang paborito nitong sabaw at pinaupo siya na para bang ipinipilit niya ang kaligayahan dito. Pagkatapos kumain, naligo siya para linisin ang kanyang maamoy na katawan, nagpahinga sandali, pagkatapos ay lumabas at humingi ng paumanhin sa dumi ng lahat ng bagay at sa pagbibigay din sa kanya ng libreng trabaho na para bang kumuha siya ng katulong nang hindi niya namamalayan. Pinigilan niya yun at ipinaalala sa kanya na gusto niya itong gawin. Habang siya ay nagpupunas, napansin niya itong nahihirapan sa kanyang tainga at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag niya kung paano baka nakagulo dito ang lahat ng walang tigil na sigawan sa trabaho. Sinubukan niyang kumuha ng kung ano para ayusin ito ng mag-isa, pero pinigilan siya nito at nag-alok ng tulong, at agad siyang tumanggi, nakakagulat. Sinubukan niyang i-hype ang sarili, sinasabi sa kanya na ang mga tao noong unang panahon ay nakikipaglaban para sa ganitong uri ng paggamot, pero hindi siya naniniwala at sinabi lang na ayos lang siya. Habang nagpapaliwanag siya, napansin niyang gumagalaw ang mga tenga nito at na-distract, dahil ang mga prioridad ay bigla na lang nagbabago. Mabilis siyang nakagets at na-realize na ito lang ang paraan niya para makatulong, kaya nakipagkasundo siya. Tutulungan niya muna siya, tapos siya naman ang makikialam sa tenga nito. Agad pumayag ang lalaki nang walang pag-aatubili at humiga na nakahilig ang ulo sa kondongan nito na para bang bagong bukas lang niya ang isang nakatagong feature. Sa una, sinubukan niyang umaktong kaya niya, pero pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan siyang sumuko at nakatulog. Pumapasok sa isang panaginip kung saan inaalagaan niya ang isang mas maliit na bersyon nito, na para bang nagpasya lang ang utak niya na magpatakbo ng isang random na side story. Nagising siya at nagtanong kung nagkakilala na sila dati, at sinabi niya rito na nakakilala na siya ng napakaraming tao para tandaan, kaya siguro hindi. Pinaalalahanan niya ito tungkol sa kanilang kasunduan, at naghanda naman ito ng may pag-aatubili, sinasabi sa kanya na mag-ingat. Sinabi niya na dahan-dahan lang siya, ngunit tumagal lang yun ng halos 2 segundo bago siya masyadong nadala at nagsimulang gawin ang lahat na parang natuklasan niya ang di makatuwirang antas ng lambot. Nauwi ito sa labis na kasiyahan niya, kaya naging isang buong sitwasyon. Pagkatapos niyon, nagsimula siyang humingi ng tawad na tila kakaunawa lang na nagkamali siya, nangangakong hindi na muling lalampas sa hangganan, at tinanggap naman niya ngunit sinabihan siyang matulog kaagad. Ikinagulat niya yon dahil umamin siyang halos hindi siya natutulog ng 4 na oras sa ordinaryong araw, at halos hindi na makapagpigil si babae, ipinaliwanag na ang pagtulog ay hindi opsyonal kung gusto niyang manatiling buhay. Ipinakita niya rito ang kumot na inihanda niya kanina, at agad naman siyang sumampa dahil palaging nananalo ang init. Nagpasya rin siyang matulog, at doon mismo, nagsimula siyang magpalit ng damit ng walang anumang pag-aalangan, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Sinusubukang maging disente sa pagkakataong yon. Matapos ang lahat, naglaan siya ng isang saglit upang mapansin kung gaano kaganda si babae, saka pinatay ang ilaw. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang mag-isip ng malalim ang kanyang utak, nag-aalala na pinapatulog niya ang isang literal na diyosa sa sahig, kaya ginaisan niya ito upang tanungin kung gusto nito ang kama sa halip. Lumipat ito at sinabi sa kanya na pwede naman niyang sabihin na gusto lang niyang mapalapit sa halip na umaktong parang isang naguguluhang birhen. Habang sinusubukan nitong matulog muli, patuloy niya itong tinitingnan, pagkatapos ay bigla siyang kinailangang tumingin sa iba upang manatiling normal. Ngunit napansin ito ng babae at hinayla pa rin siya palapit, sinigurong manatili siya roon para sa magdamag, handa man siya o hindi. Kinabukasan, tumanggi itong hayaan siyang lumaktaw ng almusal. Kaya sumuko siya, kumain, nagpasalamat dito, at muling umalis tulad ng isang lalaking dahan-daang binubuo muli ang kanyang buhay.
Makalipas ang ilang araw, si Kuroda ay nasa bahay tinutulungan si Senko na alamin kung paano gamitin ang isang gamepad. Ipinaliwanag niya ang mga pangunahing kaalaman na parang isa siyang pansamantalang guro, pagkatapos ay agad siyang sinimulang talunin ng husto sa laro dahil may utang ito sa kanya. Habang nangyayari ito, nagsimulang kumatok ang kapitbahay niyang si Quenji sa pinto, ngunit abala siya, nakatuon sa pagkamit ng madaling panalo laban sa isang baguhan palang nakakaalam lang kung ano ang gamit ng pindutan. Nahihirapan si Senko, at patuloy niya itong hinahabol sa laro at sa totoong buhay din, dahil bigla siyang lumipat sa pagtatangkang abutin ang mga tenga nito na para bang yun na ang tunay na layunin. Mas lumakas ang katok ni Quenji, halatang nawawalan na ng pasensya, ngunit si Kuroda ay nasa sarili pa rin niyang mundo, hinahabol si Senko sa paligid ng apartment. Sa wakas ay naabutan niya ito sa sulok, mukhang labis na ipinagmamalaki ang sarili sa paghuli sa isang tao na hindi naman maayos na nagtatangkang tumakas, at sa mismong sandaling yun, nawala sa sarili si Quenji at binuksan ng malakas ang pinto. Pumasok siya at nagtanong kung bingi na ba ito dahil sa puntong yun, ang pagkatok ay sapat na malakas para gisingin ang patay, ngunit nakita niya itong naghahabulan at agad siyang napunta sa pinakamasamang conclusion. Muli niyang isinara ang pinto, na parang nakasaksi lang ng isang krimen, at sinimulang tawagan ng pulisya para iulat ang tila isang kaso ng pang-aabuso o di makatarungang pagkakakulong, na mukhang hindi pa ayos ang pagkakaplano. Nagulantang si Kuroda at tumakbo sa labas para ipaliwanag na normal lang ang lahat ng nakita niya, at sinuportahan din siya ni Senko, na nagsabing maayos lang siya at idinagdag na siya ang pumili ng kaguluhang ito. Pinahinto ni Quenji ang tawag, nagtataka pa rin ang mukha. Sinubukang i-proseso kung paano nagkaroon ng kabuluhan ang sitwasyong ito, at nagpa siya na ipagpaliban muna. Nagsimula siyang magtaka kung bakit ang kapitbahay niya ay nakatira kasama ang isang taong mukhang maliit na modelo, dahil hindi ito magkatugma sa kanyang isip. Napansin ni Kuroda ang mga tanong bago pa man ito itanong, kaya nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang iwasan ang mga ito. Ngunit inanyayahan lang ni Senko si Quenji sa loob para mananghalian, at lalo nitong pinakaba si Kuroda, dahil inaasahan na niya ngayon na magiging mali ang lahat. Nakakagulat, madaling tinanggap ni Quenji ang alok dahil mas matimbang ang libreng pagkain kaysa sa low-ika palagi. Pagkaraan ng ilang minuto, kumakain na si Quenji at mukhang masayang-masaya na. Inamin niyang nabubuhay siya sa energy drinks at vibes sa loob ng 2 araw, na nagpapaliwanag ng marami tungkol sa kanyang enerhiya at maging sa kanyang paggawa ng desisyon. Nagtanong si Kuroda kung pera ang problema, iniisip na baka wala siyang pera, pero sinabi nito na nagtatrabaho siya online habang nag-aaral din, kaya wala lang talaga siyang oras magluto. Pinuri siya ni Senko sa pagiging independent, at pagkatapos ay tinanong ni Quenji ang pangunahing tanong tungkol sa kung anong klaseng relasyon mayroon sila. Kaagad nag-buffering ang utak ni Kuroda, dahil dito pwedeng mag-crash ang lahat. Pero sinabi lang ni Senko na asawa niya ito at gumaganap ding parang nanay niya dahil kailangan ng pagsubaybay ang utak nito. Ang kasinungalingan ay napakawalang kwenta at kampante kaya tinanggap lang ito ni Quenji, karamihan dahil sa ang pagkain ay nakadistract na sa kanyang utak para huminto sa pagtatanong sa realidad. Patuloy siyang kumain, pinupuri ang pagkain na parang nakahanap siya ng life upgrade, at nagpasalamat si Senko habang inaalok din na magbahagi ng pagkain sa hinaharap sa isang kondisyon. Nabaliwalain ni Quenji ang anumang kakaibang tunog na nanggagaling sa kanilang apartment. Sumang-ayon si Quenji, ngunit nang tila maayos na ang lahat, nagsimulang gumalaw ang buntot at tenga ni Senko, at muling napansin ito ni Quenji. Walang kamalay-malay si Senko, habang napagtanto ni Kuroda na ito na siguro ang sandali naguguho ang lahat. Bago pa siya lubos na mataranta, biglang nagtanong si Quenji kung nagko-cosplay ba si Senko bilang isang karakter na nagngangalang Yoko, na siyang pinaka-random ngunit pinaka-nakatulong na hula na nagawa niya. Nalito si Senko dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng cosplay at nagsimulang magtanong tungkol dito, ngunit pinigilan siya ni Kuroda na magsalita ng anumang magbubunyag ng totoo at sinabing malaking tagahanga siya ng karakter na yun. Si Quenji ay agad na pumalit sa fan mode, na inilalantad na siya ay isang matagal ng taga-suporta ng karakter na yun, at nagsimulang masabik, na hinihiling kay Senko na mag-pose. Sumang-ayon si Senko, kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, kinopya lang ang enerhiya, at sa paanuman ay nagawa itong mahusay para humanga si Quenji. Napansin ni Quenji kung gaano kapareho sa totoo ang mga tainga at nagtanong kung paano yun posible,
at sinabi ni Senko na totoo ang mga ito, na sa paanuman ay hindi nakasira sa ilusyon dahil ipinapalagay lang ni Quenji na ito ay dedikasyon sa papel. Pinuri niya ang kanyang dedikasyon at nangakong magkikita pa sila, pagkatapos ay bumalik sa kanyang apartment, lubos na nasiyahan sa paliwanag. Nagpasalamat si Kuroda sa bawat posibleng Diyos para sa 70 minutong pagligtas na yun at agad sinabi kay Senko na kailangan nila ng mas magandang kwento sa susunod dahil halos pamaalya ang isang ito. Iminungkahi niyang sabihin na pamangkin niya ito, sinusubukang gawing mas normal ang mga bagay-bagay, pero tinanong niya kung talagang masama ang pagiging mommy niya. Sa halip, sinabi niya rito na kailangan nitong panoorin ang Yoko series para maipagpatuloy niya ng maayos ang pagganap. Nagsimula sila sa isang recap, pero nagka-interes siya at gusto ang lahat ng detalye, kaya hinayaan niya itong panoorin ang buong serye. Habang abala ito sa panunood, sinubukan niyang magpahinga dahil ubos na ang lakas niya para sa araw na iyon, pero napansin niyang wala na silang grocery nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa hapunan. Nagpasya siyang mamili, pero pinigilan siya nito dahil ang pagpapalabas sa kanya ng ganoon ay humihingi lang ng gulo sa publiko. Nakaisip siya ng simpleng balat kayo, tinakpan ng mga tainga at buntot nito hanggat kaya niya, ngunit nagpasya pa ring sundan ito. Sa daan, huminto siya para makipaglaro sa isang aso dahil maliwanag na nawawala sa lugar ang kanyang mga prioridad, at nang makita niyang nakikipagkaibigan ito sa isang ligaw na pusa, sinubukan niyang sumali at halos mawala ng daliri. Sa wakas ay nakarating sila sa tindahan, at namangha siya sa laki at pagiging maayos ng lahat. Iyon ang nagpamulat sa kanya na hindi pala ito nakasabay sa dami ng pagbabago. Habang tinitingnan nito ang mga paninda, tinanong niya kung matutukoy nito kung alin ang maganda, at sinabi nitong matagal na siyang humahawak ng mga ani, ipinagmamalaking may karanasan siya sa pagsasaka na nagpapadali nito. Nagsimulang isipin ni Kuroda na baka kayang hawakan nito ni Senko nang mag-isa hanggang sa makita niya ang isang bagay sa isang mataas na estante at lumutang upang abutin ito. May malapit na halos makapansin, ngunit tinakpan niya ito, sinabihan siyang huwag mag-alala. At nagtataka si Kuroda kung paano siya nananatiling kalmado habang ginagawa ang mga bagay na agarang magbubunyag ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na inaasahan niyang mas gusto nito ang mga palengke sa labas, iniisip na mas babagay yun sa kanyang estilo, at naaalala niya kung paano, noon, lagi siyang nakikita ng mga tao bilang isang mabuting batang babae na namimili para sa kanyang mga magulang, kaya mahirap kumuha ng mga bagay nang hindi napapansin. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit ayos lang sa kanya ang ganitong kaayusan ngayon, kung saan abala lang ang mga tao sa kanilang sariling gawain. Sa daan pauwi, panyanatag niya ang loob nito na laging ipapalagay ng mga tao na isa lang siyang babaeng nakasuot ng costume, kaya hindi na kailangang masyadong mag-alala, ngunit sinabi pa rin niya na sasamahan niya ito kapag kaya niya, para lang sa katiyakan. Inaamin din niya na medyo nakukonsensya siya sa pagpapaubaya sa kanya ng mga bagay na ganito. Ngunit pinaalalahanan siya nitong muli na ginagawa niya ang lahat dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Pumayag naman siya na makakasama siya kung talagang nag-e-enjoy siya, at doon niya napagtanto na ang paglabas lang kasama siya ang pinakamagandang bahagi ng araw niya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Kuroda mula sa trabaho na mukhang mas masama ang itsura kaysa dati, at napansin agad ito ni Senko, kaya nagpasya siyang gagawin niya ang lahat para mapagan ang pakiramdam nito dahil kinabukasan ay linggo. Ipinangako niyang aalagaan siya ng maayos hanggang sa makalimutan niyang may trabaho pa, ngunit sinira niya agad ang planong yun sa pagsasabing kailangan pa rin niyang pumasok, na tunog panloloko na agad. Tanong niya kung bakit, at napaiyak siya ng todo tulad ng isang taong sa wakas ay nakaunawa na walang katapusan ang pagod. Matapos kumalma ng kaunti, nagpalit siya ng damit na komportable, at tanong niya kung seryoso ba siyang magpakapagod hanggang sa mawala ng lakas sa ganitong paraan. Ngunit sabi niya wala siyang pagpipilian, na tila pag-aari na ng trabaho ang kanyang kaluluwa ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono upang mag-set ng alarm, naghahanda para sa isa pang mahirap na umaga, at nagmungkahi siya ng naiiba, sinasabing maaari siyang maging personal na alarm niya upang gumising siya sa isang magandang bagay sa halip na sa malakas na tunog ng telepono na nakakasira ng araw. Sinubukan niyang tanggihan ito sa simula. Sinasabing wala namang pinagkaiba dahil kailangan pa rin niyang gumising ng maaga, ngunit mukha siyang labis na nasasabik dito, kaya sumuko siya at pumayag. Pagkatapos nyon, pinindot niya ang snooze button, at umakyat siya sa kama, inilalagay ang kanyang buntot sa tabi niya para makapagpahinga siya ng maayos.
Ilang oras pagkatapos, nang sumikat ang araw, naalala niya ang kanyang trabaho bilang alarm at nagsimulang subukang gisingin siya sa oras. Humiling siya ng ilang minuto pa, at pumayag muna siya. Ngunit nalaman niya na masyado siyang pagod para pigilan ang anumang bagay ngayon, kaya nakita niya ang isang pagkakataon. Saktong naalala niya na may trabaho pala siya, sinimulan niya siyang kumbinsihin na manatili pa ng kaunti, na parang ito ang pinakamagandang ideya kailanman. Sinubukan niyang labanan ito, sinusubukang umakto ng responsable sa isang beses sa kanyang buhay, ngunit ipinatong niya ang kanyang buntot sa mukha nito at sinabi sa kanya na pwede niya itong hawakan hanggat gusto niya, at sa puntong yon, naglaho na lang ang kanyang pagpipigil sa sarili. Agad niya itong kinuha, at pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa kama, at pareho silang bumalik sa pagtulog. Nagpatuloy ito hanggang gabi, nang sa wakas ay magising siya at mapagtantong tuluyan niyang nalimutan ang trabaho, na isa ng kapahamakan. Nagsimula siyang magtanong kung bakit hindi siya ginising nito, ngunit naalala niya ang nangyari kanina at kung paano siya nag-ambala na parabang napunta sa ibang dimensyon, kaya lumipat siya sa paghingi ng tawad sa halip, na hinihiling nakalimutan nito ang lahat. Madali itong tumanggi, at sinabi pa na dapat mas madalas siyang umakto ng ganoon, na hindi nakatulong kahit kaunti, at ipinaliwanag niya na mas malaki na ang problema niya ngayon dahil magkakaroon siya ng karagdagang trabaho kinabukasan. Sa pagkakataong ito, tinanggap niya na hindi siya makakaiwas sa trabaho at nag-alok na maging alarm niya muli. Sinisikap na gawin ito ng maayos sa pagkakataong ito, ngunit sinabi niya na gagamitin na lang niya ang kanyang telepono sa halip. Bago pa man niya matapos i-set up, kinuha niya ang telepono mula rito at iginiit na siya ang bahala, nangangakong gigisingin siya ng tama sa pagkakataong ito, at pumayag ito, ngunit kung papayagan lang siyang makipaglaro sa buntot nito sa nalalabing bahagi ng araw. Tinanggap niya ang panukala nito, at nagkasundo sila. Hindi nagtagal pagkatapos niyon, sinimulan niyang magluto ng hapunan gamit ang sarili niyang apoy, at napansin nito. Tinatanong kung bakit hindi na lang siya gumamit ng kalan tulad ng isang normal na tao. Sinabi niyang mas gusto niya ang sarili niyang pamamaraan dahil mayroon siyang ganap na kontrol dito, at matapos paalalahanan nito na matagal na siya sa mundo para maging bihasa rito, nagpa siya itong hindi na magtanong pa at pinahahalagahan na lamang ang katotohanang nakakatipid siya ngayon sa gas. Mga isang linggo pagkaraan, umulan ng malakas mismo sa oras na paalis na siya para magtrabaho, at nagbiro ito tungkol sa pagpapahinto niya sa ulan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakapagtataka, talagang pinag-isipan niya itong gawin. Ngunit sinabi nito sa kanya na mag-relax at sa halip ay ipinakita sa kanya kung nasaan ang aircon kung sakaling gusto niyang mag-enjoy sa panahon sa loob ng bahay. Mukha siyang nalilito, at napagtanto nito na hindi pa rin niya alam gamitin ito, kaya nagtanong siya, at umamin siya na nahihirapan siya sa mga modernong kagamitan dahil tumigil siya sa pagpunta sa Earth bago pa man maging normal ang mga bagay tulad ng bombilya. Tinawag niya ang sarili niyang makaluma, at umalis ito para magtrabaho habang bigla siyang nagpasya na matutunan niya ang lahat ng ito ng maayos. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalaman niya kung paano buksan ang aircon at nakaramdam ng pagmamalaki, sa pag-aakalang magiging kasing daliri ng lahat, kaya lumipat siya sa vacuum cleaner. Kaagad itong nagkamali, dahil inilagay niya ito sa buong lakas at nauwi sa pakikipagbuno rito na parabang ito ay isang labanan sa boss na hindi niya pinaghandaan. Nagdesisyon siyang mag-focus at paalalahanan ang sarili na hindi siya maaaring manatili lang sa lumang gawi kung gusto niyang makasabay. Sinubukan niyang muli ang washing machine, sumusunod sa gabay ngayong pagkakataon, at nagawa niyang paganahin ito ng tama, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang simulan muli ang buong proseso ng walang magandang dahilan. Pagkatapos niyon, nalaman din niya ang paggamit ng kalan at rice cooker, dahan-daang nasasanay sa mga bagay-bagay, at ginugol ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanda ng isang espesyal. Maya-maya, nang subukan niyang mag-relax sa silid, napakalakas ng air conditioner, kaya pakiramdam niya ay pumasok siya sa taglamig, kaya sinubukan niya itong patayin ngunit maling remote ang nakuha niya. Sa halip na patayin ng kahit ano, itinodo niya ang volume ng telebisyon at halos mabasag ang kanyang mga tenga, at bago pa niya maitama yun, napagtanto niyang naiwan niyang nakabukas ang iba pang appliances, kaya ngayon, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang lahat na parang isang ganap na system overload. Tumatakbo siya sa paligid sinusubukang ayusin ang lahat, ngunit lalo lang itong lumala. Ang lahat ng ingay ay umabot kay Kenji, na nagsisimulang mag-alala muli at pinag-iisip ang pumunta, iniisip na may mali. Sa mismong sandali na siya ay aaksyon na, pinatay ng breaker ang lahat,
at inaakala niyang ayos na ulit ang mga bagay at nanatili sa kanyang lugar. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Kuro sa bahay at nakita si Senko na lubos na stress. Tiningnan niya ang breaker, pinatay ng maayos ang mga bagay, at ipinaliwanag kung ano ang mali. Pagkatapos, tiningnan nila ang refrigerator para siguruhing walang panes, maingat na inisa-isa ang lahat, at bigla na lang siyang humingi ng tawad, sinasabing ginulo niya ang mga bagay-bagay at pakiramdam niya ay wala siyang silbi, na siyang unang pagkakataong talagang tila hindi siya sigurado sa sarili. Hinaplos lang niya ang ulo nito at sinabing ayos lang, sinasabing sapat na para sa kanya na makita lang ito pag-uwi niya, na simple lang pero sapat na. Pagkatapos nyon, bumalik siya sa pakikipaglaro sa buntot nito na parang walang seryosong nangyari, at sa kanila tiningnan ang kanin, para lang marealize na hindi pala ito naluto. Ngayon pareho silang nahihirapan mag-isip kung ano ang kakainin dahil ang tanging trabaho ng rice cooker ay biglang pamalya, at habang naroon sila't nag-iisip. Si Shiro at Sora ay napagod sa panunood ng lahat ng mabagal na pag-usad na ito at nagpa siya na masyadong mabagal ang mga bagay-bagay, kaya nagpa siya si Shiro na oras na para siya ay makialam at ipakita sa kanya kung paano hawakan ng tama ang mga bagay-bagay. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, si Kuruta ay nagmamadali upang makahabol sa tren at ginugol ang buong biyahe na nagnanais na sana ay makagamit lang siya ng mabilis na paglalakbay para mag-teleport ng diretso pauwi. Sa isang punto ay napagtanto niya na si Senko ay naging pang-araw-araw niyang hanap-hanap at hindi sa isang malusog at balanseng paraan, kundi mas parang nalulong na siya. Nang tuluyan na siyang makarating sa apartment, pumasok siya na umaasa sa karaniwang paghahanda na may masarap na pagkain at iba pa, ngunit sa halip ay nakita niya si Shiro na nakaupo roon at kumakain. Nagpakilala siya ng casual at humingi ng paumanhin si Senko dahil hindi niya ito napaalis kanina, ngunit sinabi ni Kuruta na ayos lang hanggat mayroon pa ring pagkain na maibabahagi dahil malinaw ang mga prioridad. Kumakain si Shiro na parang siya si Fat Dog Mendoza at inihahain ni Senko kay Kuruta ang kanyang sariling plato. Ngunit ngayon ay dalawang buntot ang gumagalaw sa harap niya at yun ay lubos na nakagagambala sa kanya hanggang sa hindi na ang pagkain ang pangunahing pokus. Hindi niya maitago kung gaano siya makatitig at nahuli siya ni Shiro, sinaway siya sa pagtitig na parang manyak at tinanong kung bakit niya sinusubukang tingnan ang kanyang kaluluwa. Nagpanak siya, humingi ng tawad at sinabing na wala lang ang kanyang isip at sinabi lang nito na normal lang yon. Tinanggap lang niya yon at nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Pagkatapos nilang matapos, pinuri ni Shiro ang luto ni Senko at sumang-ayon din si Kuruta. Nagselos ng bahagya si Shiro, ngunit pinigilan niya yon at nagsimulang ipagmalaki ang sarili sa halip. Pinag-uusapan kung gaano siya kasikat sa kalangitan dahil sa kanyang sariling pagluluto, sinusubukang manatili sa kompetisyon. Mabilis na pinatigil yon ni Senko, sinasabing hindi lang siya ang marunong magluto ng tofu. Narinig yon ni Kuruta at nagtanong kung talagang may ganoong pagkahumaling sa tofu ang mga lobo na laging pinag-uusapan ng mga tao. Pareho silang tumitig sa kanya na parang may sinabi siyang katangahan at sinabi ni Shiro na dati ay normal silang kumakain ng karne hanggang sa magsimulang mag-iwan ang mga tao ng tofu sa mga dambana kaya umangkop na lang sila. Sabi ni Senko na yun ang dahilan kung bakit siya gumaling sa paggawa nito at nagbiro si Kuruta na gusto niya ng iba dahil ang tofu ay halos araw-araw na niyang kinakain ngayon. Kaya sinabi niya rito na kumakain ito na parang walang pamantayan. Biglang gusto rin ni Shiro ng atensyon, sinusubukang sumali, ngunit mabilis na tinanong ni Senko kung bakit pa siya naroon dahil tapos na ang pagkain, na para bang sinasabihan siyang tapusin na. Pagkatapos ay inamin ni Shiro na hindi lang siya pumunta para sa pagkain at lumapit kay Kuruta, sinasabing gusto niyang ipakita rito ang mga bagay na hindi pa nito nararanasan, na agad namang kumuha sa atensyon nito. Inaasahan nito ang isang bagay na kakaiba, ngunit ang ginawa lang nito ay pinayagan siyang kuskusin ang ulo nito. Agad itong nagsimulang mag-enjoy, habang masayang gumagalaw ang buntot nito, at talagang nagsimula itong makaramdam ng pagka-relax mula sa isang bagay na ganoon ka-simple. Tapos biglang sumulpot si Senko, sinasabing gusto rin nito ang parehong pagtrato, at ngayon ay kinukuskos na nito ang ulo nilang dalawa. Sinabihan ni Shiro si Senko na mas lumabas sa kanyang comfort zone ng mas madalas dahil gusto nito ng mas magandang resulta, habang si Kuruta naman ay nahulog sa isang pantasya na mas malayo pa sa kung ano ang totoong nangyayari. Bago pa lumayo ang sitwasyon, pinanumbalik siya ni Shiro sa pamamagitan ng casual na pagsabi na gusto niya ito, pagkatapos ay lumapit na tila may mahalaga siyang sasabihin. Agad siyang pinahinto ni Senko,
Ngunit hindi ito pinansin ni Shiro at sinabing siya lang ang tanging makakapag-alaga ng maayos sa kanya. Sinubukan si Senko ipagtanggol ni Kuruta, nagkukwento kung gaano na karami ang nagawa nito para sa kanya, ngunit nagpasya si Shiro na ibunyag na lang siya. Gumamit siya ng isang uri ng engkanto para ilabas ang pinakamalalim nitong pagnanasa, marahil umaasa sa isang simpleng bagay, ngunit bumaliktad ito nang bigla siyang lubos na mag-focus sa buntot nito. Tumayo siya at dumiretso para abutin yun, nang walang pag-aalinlangan. Nagpanik si Shiro at lumukso sa kama, humihingi ng tulong, ngunit pinanood lang ni Senko ang pagharap nito sa sitwasyong ginawa niya. Patuloy na dumarating si Kuruta, nakatuon ng husto, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas sa pamamagitan ng pagkawala ng buo sa silid. Napadpad siya sa apartment ni Kenji nang hindi sinasadya, at agad siyang hinawakan ni Kenji. Iniisip na nakakuha lang siya ng alaga na matagal na niyang gusto, pinasasalamatan ang anumang swerte na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Tiningnan siya ni Shiro na tila hindi makapaniwala sa nangyayari, tinatanong kung hindi niya talaga makita ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano siya at ng isang normal na hayop. Pagkatapos nyon, humingi lang siya ng paumanhin at umalis, habang pilit namang kinukumbinsi ni Kenji ang sarili na maayos ang lahat. Balik sa lugar ni Kuruta, nasa mode pa rin siya ng pagka-obses sa buntot, kaya nagpa siya si Senko na mamagitin at hinayaan siyang maglaro ng sa kanya na lang. Samantala, pinagmamasdan ni Shiro mula sa malayo at nagpa siya siyang hindi na niya muling haharapin yon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan siya ni Senko sa pagtulog at sinabihan siyang maligo, at umalis siya habang napansin nito na ang amoy mula sa kanyang katawan ay umaakit pala ng madilim na enerhiya. Nakaisip siya ng ideya mula doon at nagpalit, pagkatapos ay inalok na linisin ang kanyang likod. Sinubukan niyang iwasan ang anumang nakakailang na sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto, ngunit pumasok pa rin siya, sinabing wala siyang pagpipilian at pananatilihin niyang simple ang mga bagay. Nag-aalala pa rin siya na baka mawalan ng kontrol ang mga bagay, kaya humingi siya ng parang harang, ngunit sinabi nitong wala naman talagang dapat ipag-alala. Sinubukan ni Kuruta na ilibang ang sarili sa pagsasabing lilinisan din niya ang likod nito, at madali itong pumayag. Habang ginagawa yun, napagtanto niya na pagkakataon din ito para masulyapan ng malapitan ng buntot nito, na malinaw na nasa isip pa rin niya, at nagpatuloy lang sa ganoong pag-iisip. Makalipas ang ilang minuto, natapos siya sa pagtulong dito at humingi ng kanyang pagkakataon, at nang magsimula siya, napansin niya kung gaano talaga ito kaliit, at yun lang ay parang lubusang nagpabago sa kanyang mga inaasahan. Matapos magbanlo, umupo silang dalawa sa paliguan ng kaunti, nagpapahinga lang at naglalaro sa tubig sa halip na gawin itong kakaiba. Sa panahong yun, sinabi ni Senko na nag-aalala siya sa dami ng trabaho nito kamakailan at sinabihan siya na huwag hayaang labis itong magpatong-patong. Pumayag siya at sinabing susubukan niyang mas alagaan ang sarili, ngunit pinaalalahanan siya nito na tungkulin niyang alagaan siya, kaya kailangan lang niyang tumuon sa pag-uwi ng maaga. Maya-maya, pabalik sa silid, pinapatuyo ni Kuruta ang kanyang buhok at nagtataka kung basa pa ang buntot ni Senko, ngunit pumasok ito na mukhang perpekto na ulit. Tinanong niya kung paano niya nagawa yon ng napakabilis, at sinabi niya na mahalaga ang mga buntot sa mga Diyos ng Sorrow. Pagkatapos nyon, hinawakan niya ulit ang buntot nito at humingi ng mahabang sesyon ng pagyakap, ngunit inamin din na baka pagod na ito sa kanyang pagkahumaling sa puntong ito. Sinabi niya na gusto niya talaga yun at wala siyang planong alisin ang isang bagay na malinaw na nagpapanatili sa kanya ng matatag. Kinabukasan, huminto si Shiro sa pinto ni Kenji at muntik nang mahayla mula sa bisagra ang pinto sa pagsubok na buksan ito, handa nang mag-alok ng kanyang mga serbisyo. Ngunit sa sandaling naintindihan niyang mali ang kanyang apartment, isinara niya ito ng tahimik at umalis. Si Shiro ay nagtungo sa lugar ni Kuruta, at tinanong ni Senko kung bakit pa siya napakasigasig, binabalaan siya na baka talagang subukan ni Kuruta na sunggaban muli ang buntot niya kung patuloy niyang ipipilit. Sinabi ni Shiro na hindi niya pipilitin ang kahit ano, at ipinaliwanag naman ni Senko na sa wakas ay may day off na si Kuruta at kailangan nito ng tamang pahinga. Ngunit ayaw pakinggan ni Shiro yun at sinabing gusto niya sa halip ay gumawa ng isang bagay na masaya. Nagmungkahi si Kuruta na maglaro sila ng mga laro, ngunit agad na naguluhan si Shiro dahil wala siyang ideya kung ano ang laro. Kaya sinabi ni Senko sa kanya na huwag nang mag-abala pang intindihin yun, ngunit itinuring yun ni Shiro na personal at sinabing madali lang niya itong kayang gawin dahil siya ay isang diyosa. Ilang minuto ang lumipas,
Naunawaan niya ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, na ikinagulat ni Senko, na nagtaka kung paano niya ito nakuha ng napakabilis. Sabi ni Shiro na baka kailangan ni Senko ng brain update, saka napansin si Kuruta na nakangiti ng walang dahilan. Tinanong niya kung ano ang nakakatawa, at nagsimula lang siyang maglabas pa ng ibang laro. Habang naghahanap si Shiro ng susunod na laro, tinanong ni Senko si Kuruta kung kailan pa siya naging ganito kalalim sa gaming. Nakahanap si Shiro ng isa pang laro at gustong subukan ito, at binalaan siya ni Senko na ito ay mahirap talaga. Ngunit hindi pinansin yun ni Shiro at sinabing madali lang, saka walang pakialam na umupo kay Kuruta, na walang anumang iniinda. Si Kuruta, na walang kaalam-alam na binata, binaliwala ang halatang sitwasyon at nagsimula lang haplasin ang kanyang ulo, at nagsimula na siyang maglaro, ngunit agad na natalo. Nagbigay siya ng ilang payo, walang seryoso, at ginamit niya ang mga ito para unti-unting bumuti hanggang sa nanalo siya ng isang round. Bumalik si Senko na may dalang merienda at inilapag ang mga ito, at agad na kumain si Shiro na para bang buong buhay niya itong hinihintay. Matapos niyang maubos ang halos lahat ng ito, sinabi ni Senko kay Kuruta na kunin ang huling piraso para hindi rin ito makuha ni Shiro, ngunit hinamon siya ni Shiro sa isang laban para magdesisyon kung sino ang makakakuha nito. Sinabi ni Senko sa kanya na kumalma at huwag nang maging sakim, ngunit tinanggap pa rin ni Kuruta ang hamon, na sinabing hindi siya magpipigil. Nagsimula ang laban, at biglang nagbigay ng todo si Shiro, na gumamit ng mga kombinasyon na para bang matagal na siyang naglalaro at perpektong tinapos siya, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung ano ang nangyari. Lumapit si Senko at inalo siya, sinabing wala siyang magagawa dahil nababasa ni Shiro ang kanyang mga galaw, na parang pandaraya na may dagdag na hakbang. Habang kinakain ni Shiro ang huling merienda, sinabi ni Senko kay Kuruta na huwag mag-alala dahil gagawa siya ng mas masarap mamaya, ngunit muling nagsimulang magmakaawa si Shiro, sinabing hindi niya mapigilan dahil matagal na siyang hindi nakakain ng ganito. Sa kabila ng lahat ng papuri, tumanggi pa rin si Senko, ngunit humingi si Kuruta ng isa pang laban para ayusin ito muli. Madaling pumayag si Shiro at sinabing nababasa niya ang kanyang mga galaw batay sa kung ano ang iniisip niyang iwasan, na parang nagbigay sa kanya ng ideya. Sinubukan niyang gamitin ang impormasyong yun para linlangin siya, iniisip na sa wakas ay mayroon na siyang naintindihan. Ngunit hindi pa rin ito gumana, at natalo siya sa bawat laban muli hanggang sa kalaunan ay nagsawa siya at sinabing tuturuan niya itong maglaro. Sinubukan niyang umalis sa pamamagitan ng pagdaan sa dingding, ngunit pinigilan siya nila dahil mapupunta lang siya ulit sa bahay ni Kenji. Matapos marinig yun, nagpasya siyang umalis sa normal na paraan, at iminungkahi ni Kuruta na kamustahin si Kenji kung sakaling muntik na siyang mamatay sa pagkalito. Kinabukasan, natapos din ni Kenji ang isang manga na matagal na niyang ginagawa, halatang pagod na pagod, at pagkatapos ay narinig niya ang doorbell. Binuksan niya ito at nakita niya si Senko na nakatayo roon na may dalang pagkain, na labis na ikinatuwa niya. Matapos pasalamatan siya, humingi ng paumanhin si Senko sa lahat ng ingay mula sa kanilang lugar at nangako na pipigilan si Shiro na basta-basta na lang lumabas ulit. Napagtanto ni Kenji na hindi lang pala siya nag-i-imagine noon, ngunit tinanggap na lang niya ito at inanyayahan si Senko sa loob. Sumang-ayon si Senko, ngunit sa sandaling makapasok siya, nakita niyang napakagulo ng apartment, na parang hindi nalinis sa mahabang panahon. Gusto niyang magreklamo, ngunit narinig niya ang kumakalam na tiyan ni Kenji, kaya nagpasya siya na lang ang gumawa ng paraan at nagsimulang maglinis habang kumakain si Kenji. Habang kumakain, nagsimulang isipin ni Kenji kung gaano kaiba si Senko sa isang normal na tao at nagtaka kung may iba pang nangyayari. Kasabay nito, pinabilis ni Senko ang paglilinis gamit ang sarili niyang pamamaraan at natapos ang lahat bago pa man mapansin ni Kenji. Ginawa niyang muling normal ang lugar mula sa pagiging parang bahay ni Patrick. Nang sa wakas lumingon si Kenji, nagulat siya na ito pa rin ang parehong apartment at pinasalamatan niya ng maayos si Senko. Sinabi ni Senko na talagang nag-e-enjoy siya sa paggawa ng ganitong uri ng trabaho, at sandaling nag-isip si Kenji kung paano siya susuklian at pagkatapos ay nakakuha ng ideya, agad na hinalungkat ang kanyang aparador at ginulo itong muli para lang makahanap ng isang partikular na kasuutan. Nang ilabas niya ito, naghinala si Senko at tinanong kung bakit mayroon siyang nakahandang ganoon, na perpektong akma sa kanyang sukat. Ngunit iniwasan ni Kenji ang tanong at sinabing akagagalak ito ni Kuroda. Sa sandaling isinuot niya ito, ganap na nawala ng pokus si Kenji at nagsimulang kumuha ng mga litrato,
na parang nakahanap siya ng ginto. Matapos kumuha ng sapat, ibinigay niya ang kasuotan kay Senko bilang regalo ng pasasalamat na ikinagulat nito. Tinanong ni Senko kung talagang ayos lang sa kanya na ibigay ang ganoong bagay, at sinabi ni Kenji na hindi na rin niya ito magamit ng maayos, kaya nakatambay lang din naman ito. Nang maglaon sa araw na iyon, umuwi si Kuroda mula sa trabaho at nakita si Senko na nakasuot ng damit, at ito'y lubos na nagpagulo sa kanya kaya't bumalik siya sa labas para lang mapakalma ang kanyang sarili. Bago pa siya makabangon, lumusat siya sa pinto at nagtanong kung ayaw niya sa damit. Iniisip na ang reaksyon nito ay nangangahulugang negatibo. Ngunit ipinaliwanag niya na kabaligtaran yun, dahil ang makita siya ng ganoon ay halos mawala siya sa sarili. Ikinwento niya ang araw niya kay Kenji, at natigil siya sa bahagi kung saan nagkataon lang na perpektong bumagay ang damit, ngunit patuloy siyang nagkukwento kung gaano ito kaginhawa, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ay sinabi niya na mas gusto niya ang normal nitong damit, na ikinagulo ng kanyang isip dahil ang kanyang unang reaksyon ay hindi tugma doon. Ngunit ipinapaliwanag niya na ang makita siya sa nakasanayan nilang paraan ay nagpapakalma sa kanya, na parang ito ay isang bagay na nakasanayan na niya ngayon. Lubos iyon na ikinagulat niya, at nagsimula siyang makaramdam ng bago, habang idinadagdag niya na hindi pa rin siya makapaniwala na nakakauwi siya at nakakapaglaro sa buntot niya araw-araw. Sige lang sila sa pagbibiruan sa halip na gawin itong seryoso, at pinanood ni Shiro ang lahat ng iyon at sa wakas ay tumigil na sa pagkainggit sa kanilang pinong relasyon. Ilang gabi pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Kuroda na magpakinabang at nagsimulang magligpit ng mga plato. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang tumayo, parang bumigay ang likod niya na parang lumuwag na goma, kaya bumalik siya sa pagkakaupo at umupo na lang doon, hinaharap muna ito ng saglit. Pagkatapos niyang ipaliwanag na buong araw siyang nagbubuhat ng mabibigat dahil sa trabaho, sinabi ni Senko na hindi naman tungkol sa bigat yon, kundi mas tungkol sa katotohanang mukha siyang hindi pa nakapag-ehersisyo sa loob ng maraming taon. Imbes na hayaan siyang maghirap, inalok niyang ayusin ito sa pamamagitan ng masahe. Inilagay niya siya sa posisyon at sinimulan ang pagmasahe, at halos agad-agad, pakiramdam niya ay umalis ang kanyang katawan sa realidad patungo sa mas magandang lugar. Makalipas ang ilang sandali, hiniling niyang lakasan pa ng kaunti, ngunit sinabi niya na hindi niya iyon magagawa mula sa kanyang pwesto. Gusto niya ang buong karanasan, kaya pumayag siyang payagan siyang umakyat sa kanyang likod, kahit na nakakahiya tanggapin ang ganoong ayos. Sumunod siya dito at nagpatuloy, at pagkatapos ng ilang minuto pa, nagsimulang mawala ang sakit at paninigas na para bang hindi kailanman naroon. Pagkatapos niya, bumaba siya, at pinasalamatan siya nito. Saka nagpa siya nagantihan ang pabor. Habang pumupwesto siya, inamin niya na medyo masakit din ang katawan niya kamakailan at pinahahalagahan ang alok, ngunit agad nitong sinabi na wala siyang ideya sa ginagawa niya. Kaya sinabi niya na simulan na lang at alamin na lang habang ginagawa. Kaya sinimulan niya sa likod nito at mabilis na napagtanto na mas maliit ito kaysa sa inaakala niya. Inayos niya ang kanyang mga kamay para hindi niya aksidenteng masaktan ito. At pagkaraan ng ilang sandali, dinikitan niya ang tamang lugar at nakakuha ng reaksyon na nagpakita sa kanya na may tama siyang ginagawa. Nagpatuloy siya, nagiging mas kumpiyansa, saka sinubukan na bumaba pa, ngunit sa sandaling hawakan niya ang maling lugar, sumigaw ito at pinakiusapan siyang mag-ingat doon. Siya ay umatras at nagpatuloy ng normal, at pagkaraan ng ilang oras, natapos siya. Nagpasalamat siya sa kanya. At agad siyang nagsimulang tuksuhin ito dahil mas matindi ang reaksyon nito kaysa sa kanya kanina, na ikinahiya niya, kaya nagpasya siyang gumanti sa pamamagitan ng pagkirot sa kanya na para bang gusto niya itong tapusin na sa kiliti. Siya ay nahihirapan habang patuloy siyang kinikiliti, at sa kung saan malapit, pinapanood ni Shiro ang lahat ng ito at nagsimulang magtaka kung ano ang mangyayari kapag tuluyan na niyang nalaman ang buong katotohanan tungkol sa lahat. Nang gabing yun, si Kuro ay nanaginip na mas parang alaala, kung saan lumitaw si Senko na may dalang pagkain para sa kanya sa tila ganap na ibang panahon. Nang sumapit ang umaga, nagising siya na iniisip kung gaano ito kitoto, at napansin ni Senko na nagising siya nang walang alarm sa pagkakataong ito at ginawa niya itong parang isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng almusal, naghanda siya para sa trabaho, at nangako siya na ipagluluto siya ng paborito niyang pagkain mamaya. Sa paglabas niya, nakasalubong nila si Kenji na nagtatapon ng basura, at tinulungan siya ni Senko tulad ng dati.
Pagkaalis ni Kuroda, sinabi ni Quenji na lagi siyang mas masaya ngayon at tinanong kung nai-stress pa rin siya sa trabaho. Sumang-ayon si Senko na malaki ang ipinagbago niya at idinagdag na palagi niya itong mapapagaan ang loob kung kinakailangan. Sa trabaho naman, natapos din sa wakas ni Kuroda ang isang proyekto matapos maglaan ng maraming pagsisikap, ngunit saktong-sakto, dumating si Madoka at sinabihan siyang ulitin ang lahat dahil sa ilang di umano'y issue. Malinaw na ayaw lang niya itong hawakan mismo, ngunit tinanggap pa rin ito ni Kuroda at nagsimulang muli, na natiling gising hanggang gabi upang tapusin ulit. Pagkatapos niya at umalis, napagtanto niyang wala na ang huling tren, kaya nagpasya siyang manatili na lang sa opisina. Habang pabalik, sumulpot si Shiro, at agad siyang nag-alala dahil sa hitsura nito sa labas sa gabi. Kinumutan niya ito ng kanyang jacket, ngunit sinabi nitong huwag mag-alala dahil sinigurado na niyang walang nakakita sa kanya. Sinabi niya pagkatapos na huwag masyadong magpaapi, para huminto na ang mga taong tulad ni Madoka sa pagtambak sa kanya ng trabaho. Inalok niyang tulungan itong makauwi dahil malamang na hindi magustuhan ni Senko ang pagtuloy nito sa labas buong gabi, ngunit tinanong niya kung paano niya gagawin yon nang walang tren. Ipinaalala niya rito na hindi siya normal at humingi ng simpleng bayad kung gusto nito ng tulong. Pumunta siya sa isang convenience store at binilhan siya ng corn dog, at pagkaraan ng kaunti sa isang parke, kinagat niya ito at umasta na parang ito ang pinakamasarap na natikman ng kanyang panlasa. Binigyan din niya siya ng popsicle, pero kinagat niya ito ng direkta at agad niya itong pinagsisihan nang makaranas siya ng brain freeze. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, sa wakas ay nagpasya siyang ihatid siya sa bahay at nagbukas ng portal. Habang sila ay naglalakad sa loob, ipinaliwanag niya na isa itong shortcut at inamin na hindi niya masyadong gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil nakakapagod ito sa kanya. Pagkatapos, random siyang nagtanong kung alam niya kung bakit laging pinagsisikapan ni Senko na alagaan siya, at sinabi lang niya na laging sinasabi ni Senko na nasisiyahan siya rito. Pagkatapos ay binanggit niya ang kanyang ninuno, at iniugnay niya ito sa panaginip niya, iniisip na marahil ay tinuturing lang siya nitong pamalit dahil magkamukha sila. Sabi ni Shiro na baka ginagamit lang siya nito upang balikan ng isang bagay mula sa nakaraan, at nag-isip muna siya sandali bago sabihing ayos lang sa kanya kung iyon ang makapagpapasaya rito. Nang marinig yun, inamin ni Shiro na sinabi lang niya ang lahat ng yun para makita kung paano ito magre-react, tinitingnan kung magiging possessive ba ito o kakaiba tungkol doon. Dahil hindi naman siya nagkaganoon, sabi niya ay titigilan na niya ang paggamit sa kanya na parang upuan tuwing bibisita siya. Makalipas ang isang sandali, ibinaba niya ito malapit sa bahay niya at sinabi sa kanya na nasa lugar na sila nito, baka sakaling maliga pa siya. Umuwi na siya, at pagkapasok niya, niyakap siya ni Senko. Dumiretso siya sa buntot nito gaya ng dati, at tinanong niya kung nasaan ang jacket niya matapos mapansin na wala ito at makaramdam ng ibang amoy. Ikinikwento niya sa kanya ang nangyari at sinabing hawak pa rin ito ni Shiro, at nagkunwari siyang nagtatampo para lang asarin siya. Tapos sabi niya na ubos na niya ang lahat ng pagkain na niluto niya dahil akala niya hindi na siya babalik. Agad siyang nadismaya, sinabing inaabangan niya talaga ito, pero sinabihan siya nitong mag-relax dahil imposibleng naubos niya ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, unang summer break ni Kuroda, na ikinatuwa niya, dahil bihira siyang magkaroon ng sapat na oras para magpahinga. Nasiyahan din si Senko at sinubukang magplano ng buong bakasyon, pero sinabihan siya ni Kuroda na mag-relax dahil isang araw lang ang break. Nasira ang buong kasiyahan dahil dito, pero maya-maya ay dumating si Shiro na sinasabing mayroon siyang perpektong plano para i-enjoy ang araw. Ilang minuto ang nakalipas, sila ay nasa dalampasigan kasama si Quenji, na noon ay napagtanto na wala siyang ideya kung paano sila nakarating doon. Agad siyang ginambala ni Shiro habang inaalala ni Kuroda kung paano nila siya halos dinala nang hindi niya lubos nalalaman kanina. Matapos silang magkasundo ni Senko na kailangan nilang maging mas maingat, huminto si Quenji sa pagtatanong para kumuha ng litrato ni Shiro. Ilang minuto ang nakalipas, sina Quenji at Shiro ay parehong nasa tubig, nagwiwisikan habang sina Kuroda at Senko ay nakaupo sa banig ng tabing dagat at nanunood. Pagkatapos ni Senko, na gustong-gusto silang panoorin na maglaro, tinanong ni Kuroda kung paano sila naging ganito kalapit sa isa't isa sa simula pa lang. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Senko na si Shiro ay nagiging malapit kay Quenji sa pamamagitan ng mga video game sa loob ng nakaraang ilang linggo. Pagkatapos makakuha ng pakwan,
humingi ng paumanhin si Senko dahil hinayaan niyang isama sila ni Shiro para rito, ngunit inamin ni Kuroda na talagang pinaganda niya ang kanyang pahinga. Dagdag pa niyang inamin na naging masaya ang panunood sa kanya, kaya tinanong ni Senko kung gusto rin niyang lumangoy. Gayunpaman, sinabi ni Kuroda na mas gusto niya ang nasa lupa. Pagkatapos tingnan ng mas mabuti si Senko, sinubukan niyang purihin siya, ngunit nasa pool lamang ng isang lumilipad na volleyball. Sa sumunod na sandali, hinamon sila ni Shiro sa isang laro. Tinanggap ni Kuroda, iniisip na magiging madali lang ang larong ito, ngunit pagkatapos ay nagsimulang maglaro sina Shiro at Senko na parang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Nagulat, tinanong niya kung paano sila nakakapaglaro na parang mga tunay na atleta, kaya ipinaalala nila sa kanya na matagal na silang naririto. Dahil doon, muling nag-serve si Quenji, kaya sumeryoso si Kuroda at nakuha nila ang unang puntos. Dahil dito, nagpas siyang mag-focus ng husto sina Shiro at Quenji, at habang ibinibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya, hinangaan ni Kuroda ang kanilang pagtutulungan. Gayunpaman, naging tabla pa rin sila ni Senko at Kuroda para sa huling puntos. Habang nagse-serve si Quenji, inihanda ni Kuroda ang bola para sa isang perpektong smash mula kay Senko, ngunit sa pinakahuling sandali, kumirat ang mga buto ng matanda, dahilan upang matalo sila sa laban. Ilang minuto ang lumipas, sa banig, sinabi ni Kuroda kay Senko na huwag sisihin ang sarili, at tinanggap naman niya ito bago sabihin na marahil ay kailangan niya ng magandang warm-up. Kalaunan, gumawa si Quenji ng sun sculpture para kay Senko, at matapos ang kinini Shiro ang lahat ng papuri, nagpa siya itong matulog. Ngunit iminungkahi ni Senko na kumuha na lang ng pagkain. Nang iminungkahi ni Shiro na mag-ihaw, sinabi ni Kuroda na hindi ito posible, dahil halata namang wala silang dalang ihawan. Sa sumunod na sandali, kinuha ni Quenji ang isang buong ihawan mula sa kanyang bag bago ipaliwanag kung paano niya ito nakuha noon pa dahil matagal na niyang gustong magpalipas ng oras sa kalikasan. Si Shiro ay nasa bahay noong panahong yon, at nangako siyang dadalhin ito sa dalampasigan sa lalong madaling panahon. Namili sila at nakuha ang ihawan. Dahil dito, napagtanto ni Kuroda na matagal na palang pinaplano ni Shiro ang lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na hindi nila ito magagawa dahil walang may ihaw. Iminungkahi naman ni Shiro na manghuli na lang sila ng sarili nilang isda, ngunit pinapaalalahanan sila ni Kuroda na walang dalang gamit sa pangingisda. Sa kabila nito, umalis sina Shiro at Quenji, planong manghuli ng isda gamit ang kanilang mga kamay. Habang pinapanood sila, nagtataka si Kuroda kung bakit napakarami pa rin nilang enerhiya. Pagkatapos, tinulungan niya si Senko na ihanda ang ihawan bago ipaalala sa kanya na maaari niyang gamitin ang kanyang asul na apoy para sindihan ito. Matapos siyang pumayag, nagpasya siyang maghanap ng iba pang supply habang tinitingnan niya ang kanilang mga gamit. Ilang minuto ang lumipas, biglang nakita ni Kuroda ang isang restaurant at nausyoso, kaya pumasok siya, ngunit walang tao. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang hot mommy na siyang ikatlong diyosa, si Sora. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong kung masaya ba siya kasama ang mga babae. Matapos humingi ng paumanhin para sa ingay, sinabi ni Kuroda na wala silang kahit ideya na may iba pang tao sa dalampasigan. Nangako si Sora na palalagpasin na lang ito bago ituro ang isang mesa na puno ng lahat ng posibleng kailangan nila. Bago pa siya makasagot, naglaho si Sora. Kaya nagsimulang maghanap si Kuroda sa lahat ng dako, umaasang makita siya. Ilang minuto pagkalipas, ibinalik niya ang lahat ng pagkain sa ihawan at ikinwento kay Senko ang katatapos lang na pangyayari. Naguluhan din si Senko at ipinaliwanag na ang isla ay nasa isang uri ng limbo sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Nangangahulugan ito na walang sino man ang dapat nasa dalampasigan, kaya tinanong ni Senko kung talagang nakatagpo siya ng isang tao. Matapos alalahanin kung paanong umiti si Sora, nagtaka si Kuroda kung isa siyang espiritong halimaw na nagpasya lamang napakawalan siya. Habang nagsisimulang mag-alala si Kuroda, bumalik si Shiro na may dalang isang dakot ng damong dagat. Sa kabilang banda, nahihiya si Quenji dahil wala siyang nakuha. Ngunit, matapos makita ang lahat ng bagay na nahanap ni Kuroda, nawala ang kanilang hiya at tinanong kung paano niya nakuha ang lahat ng ito. Ikinwento naman ni Kuroda ang nangyari bago sila magsimulang mag-ihaw. Pagkaraan ng ilang sandali, hinamon ni Shiro si Quenji upang tingnan kung sino ang pinakamabilis makakakuha ng hipon.
Matapos manalo, agad itong pinagsisihan ni Shiro dahil halos masunog ng hipon ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-e-enjoy ng araw habang pinapanood ni Kuroda at hiniling na sana ay makatira siya ng habang buhay. Maya-maya, pinaputok niya ang mga paputok kasama si Senko, at sinabi nito sa kanya na matagal na rin ang huli siyang nakakita ng isa. Inamin naman ni Kuroda na lubos niyang nasiyahan ng paggugol ng araw kasama sila. Gayunpaman, inaamin din niya na ang pagbalik niya sa trabaho bukas ay magbabalik sa kanyang depresyon. Sinabi ni Senko sa kanya na tamasahin ng sandali bago gumawa ng mga fireballs upang gawing di malilimutan ng gabi para sa kanya. Habang natutuwa din sina Shiro at Quenji sa tanawin, napagod si Sora sa pagsunod sa kanila at umalis. Kinabukasan, maagang nagising si Kuroda at naghanda para sa trabaho, umaasa na makarating doon sa tamang oras. Ngunit nabaling ang atensyon niya sa isang palabas tungkol sa paborito niyang pagkain na may keso. Kalaunan, pinapaalalahanan siya ni Senko na pumasok sa trabaho, kaya dali-dali siyang umalis habang nagiging interesado siya sa pagkain pinaglawayan niya. Maya-maya, pumunta siya sa bahay ni Quenji upang humingi ng gabay para magawa niya ang pagkain, ngunit wala namang ideya si Quenji kung paano ito ginagawa dahil sa mga pagkaing hapon siya dalubhasa. Pagkatapos sumang-ayon si Shiro at sabihing si Quenji ang gumagawa ng pinakamasarap na pagkain, tinanong ni Senko si Quenji kung sigurado ba siyang lalaktawan ng trabaho para lang tulungan siya. Sumagot si Quenji na hindi naman siya nagrereklamo dahil pagod na rin siya sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nasa kusina na silang lahat, at habang sinisikap ipaliwanag ni Senko kung paano gamitin ang lahat, nagpa siya si Shiro na saksakan ang kanyang bibig ng hilaw na macaroni. Hindi nakakagulat, halos matuklap ng matigas na piraso ang kanyang ngipin, kaya tinanong niya kung bakit ito napakatigas. Matapos ipaliwanag ni Quenji na kailangan niya itong lutuin muna, nagpa siya si Senko na simulan ang pagluluto gamit ang isang kaldero ng tubig. Gustong tumulong ni Shiro, kaya ginamit niya ang kanyang apoy ng Zoro para lutuin ito, ngunit pagkatapos ay nakita siya ni Quenji na kinokontrol ang apoy. Napansin ito ni Senko at nagulantang, iniisip na nahulaan na ni Quenji, ngunit kinumbinsi ng yutal-yutal na tanga ang kanyang sarili na nagpapanggap lang si Shiro na isang firebender. Maya-maya lang, nagsimulang kumulo ang tubig, kaya sinabi ni Quenji kay Senko na ihulog ang macaroni. Habang kumukulo, nag-focus si Quenji sa pagkontrol sa init, at muling napansin ni Quenji, ngunit hindi na unawaan ng kanyang utak ang halata. Matapos niyang ipakita rin kay Senko kung paano hiwain ang lahat ng sangkap, ibinuhos nila ang mga ito sa palayok. Gayunpaman, habang sinisikap nilang timplahan ito, sinubukan ni Shiro na magbuhos ng kaunting asukal, ngunit pinigilan siya ni Senko. Dahil doon, sinabi ni Quenji kay Senko kung paano ibuhos ang keso, ngunit nang siya inilagay ito sa microwave, tinanong ni Senko kung bakit hindi siya gumagamit ng oven. Ipinaliwanag naman ni Quenji kung paano silang dalawa magkatulad, at pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, tapos na rin ito sa wakas. Agad na kinagatan ni Shiro ang una at nahumaling sa lasa, kaya't nagsalitan silang kumain bago pinuri ni Quenji si Senko sa paggawa nito ng perpekto sa una niyang pagsubok. Matapos niyang ipangako na magugustuhan din ito ni Kuroda, nagpasalamat si Senko sa lahat ng tulong bago sinubukan ni Shiro na angkinin ang lahat ng papuri gaya ng dati. Matapos busugin ang kanilang sarili, tinulungan ni Senko si Quenji na maglinis at muling nagpasalamat sa lahat ng tulong. Pagkatapos ay tinanong niya si Quenji kung gusto nitong magluto ulit sila ng magkasama, at pagkatapos sumang-ayon si Quenji, nag-alok si Shiro ng tulong, ngunit pagod na silang dalawa sa pakikitungo sa kanya, kaya sinabihan nila siyang manatili na lang sa paglalaro. Matagal pagkatapos, ginamit ni Senko ang lahat ng natutunan niya kay Quenji para iluto ang ulam para kay Kuroda, at matapos tikman ang unang subo, nahulog din ang loob niya dito. Pagkatapos ay tinanong niya kung matagal na siyang marunong gumawa ng pagkain na ganito, kaya ipinaliwanag niya kung paano niya ginugol ang halos buong araw niya kay Quenji, pag-aaral ng lahat ng makakaya niya tungkol sa paggawa nito. Sa halos parehong oras, katatapos lang ni Quenji sa isang bagong proyekto, ngunit pagkatapos ay dumating si Shiro at sinabihan siyang subukan ng isang bagay. Nasa sabik si Quenji dahil kadalasang tamad si Shiro gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ito ikinagulat ng sinuman. Ito'y isang mangkok lang ng ramen.
Gayunpaman, matapos ipaliwanag ni Shiro kung paano niya ginugol ang napakaraming oras upang makuha ang tamang init sa paghahanda nito, nagpa siya si Quenji na bigyan siya ng pagkakataon. Ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil ibinuhos ni Shiro ang lahat ng asukal na nakita niya sa loob nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Kuroda mula sa trabaho gaya ng dati at dumiretso sa aircon dahil halos inihaw na siya ng araw. Habang nagrereklamo siya tungkol sa init, tinanong ni Senko kung bakit siya laging nakasuot ng suit bago sabihin na baka bahagi rin ang mahaba niyang buhok ng dahilan. Matapos aminin na kailangan niya ng gupit, sinabi ni Kuroda na hindi niya ito magawa dahil hindi siya nagkakaroon ng sapat na oras para sa sarili. Nang ialok ni Senko na gupitin ito para sa kanya, pinaalalahanan siya ni Kuroda na hindi ito ang panahon ng medieval, kaya hindi siya magbibigay sa kanya ng isang kakilakilabot na gupit na bowl cut mula pa noong sinaunang panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Senko na siya ay nasa mabuting kamay, dahil ginugol niya ang nakaraang ilang araw sa pag-aaral ng lahat ng kanyang makakaya tungkol sa mga usong hairstyle. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Kuroda na hayaan siyang gupitin ang buhok, ngunit pinagsisihan niya ito sa sandaling makita niya itong pinuputol ang isang malaking tipak ng kanyang buhok. Siya ay nataranta at tinanong kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi niyang huwag siyang mag-alala. Muli siyang sumang-ayon, kaya patuloy niyang ginamit ang kanyang buhok upang sanayin ang lahat ng pangit na estilo na kanyang natutunan bago niya tuluyang makabisado. Habang patuloy niyang hinuhubog ang kanyang buhok, si Kuroda ay napadpad sa alaala at naalala kung paano inaasikaso ng kanyang ina ang kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang minuto, pinabalik ni Senko si Kuroda sa realidad para makita niya ang buhok. Pagkatapos tumingin sa salamin, nagpasalamat si Kuroda sa kanya dahil hindi niya sinira ang masama na niyang hitsura. Pagkatapos ay nagpasya siyang maligo, pero gusto ring gawin yon ni Senko. Pagdating nila sa paliguan, sinubukan ni Kuroda na umiwas sa pamamagitan ng pagdadahilan, pero iginiit ni Senko at ipinatong ang kanyang buntot sa mukha nito para tumahimik siya. Sa sandaling magsimula siyang maghugas, napadpad si Kuroda sa isa sa kanyang karaniwang pantasya. Pagkatapos ng pagligo, nagpasalamat ulit si Kuroda sa kanya at tinanong kung pwede siyang maging kanyang personal na hairstylist. Sumang-ayon si Senko at sinabing nagulat din siya sa ganda ng resulta dahil hindi pa naman talaga siya nakapaggupit ng buhok. Nagulat si Kuroda dito, at matapos ipaliwanag ni Senko na nanood lang siya ng mga video para makapaghanda, nagtataka siya kung paano niya naitama ang lahat ng pagkakamaling yun kanina. Sinabi naman ni Senko na maaari lang niyang ikabit muli ang buhok, ngunit kinabahan siya sa narinig, kaya nagpasya siyang kumuha ng totoong hairstylist para sa susunod. Agad nagbago ang ekspresyon ni Senko, kaya sinabi ni Kuroda na nagbibiro lang siya at pumayag na hayaan siyang ayusan ang kanyang buhok kahit kailan niya gusto. Matapos pasalamatan siya sa pagpapaunlak sa kanya na subukan ang lahat ng mga bagong bagay na ito, nangako si Senko na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ilang linggo pagkatapos nito, nagising si Senko at labis na nasasabik dahil matagal na siyang hindi nakakita ng snow. Habang siya ay nasasabik na ibahagi ang karanasang ito sa Kuroda, nagulat siyang makitang naghahanda na ito para sa trabaho. Nang tanungin niya kung paano ito makakapunta sa trabaho sa ganoong kasamang panahon, ipinaalala ni Kuroda sa kanya na kailangan niyang magbayad ng mga bayarin. Dagdag pa niya, sana ay nagpadala ang kumpanya ng mensahe na nagsasabing manatili na lang siya sa bahay, pero pera lang ang nasa isip ng mga ito, kaya kailangan pa rin niyang pumasok. Nag-aalala pa rin si Senko, kaya sinabi niya rito na marahil ay sarado ang mga estasyon ng tren, ngunit sinabi niya na tiyak na gumagana pa rin ang mga ito bago siya umalis. Bigla, kumapit si Senko sa kanya at ayaw bumitaw, kaya't sinubukan ni Kuroda na akayin siya. Gayunpaman, matapos makita ang memo mula sa kanyang kumpanya na nagbibigay sa kanya ng araw na walang trabaho, sinabi niya kay Senko na magpahinga dahil ang kanyang natupad lang ang hiling. Ilang minuto ang lumipas, sinusubukan niyang mag-enjoy sa tanawin, pero patuloy sa pagdaldal si Senko. Nang hilahin niya ito sa labas para maglaro, sinubukan niyang bumalik dahil literal na napakalamig, pero gusto pa rin niyang maglaro. Sinubukan niya ang lahat para magbago ang isip nito, pero sa pagkakataong ito, nagpakatibay si Kuroda at tumanggi. Kahit na magmungkahi siyang gumawa ng snow angels, tumanggi pa rin ito, kaya nalungkot siya at nagsimulang bumalik. Napansin naman ni Kuroda kung gaano siya kaganda sa nyebe,
kaya hinangaan niya ito hanggang sa mapansin ni Senko ang ngiti sa mukha niya. Nalito si Senko at naisip na gusto na rin itong maglaro sa nyebe, pero humingi ng paumanhin si Kuroda sa pagkalito bago sinabing napakaganda niya. Biglang nagdulot ng pagkalito sa natitirang isip ni Senko, kaya nagpa siya si Kuroda na bigyan siya ng espasyo bago pa man siya gumawa ng kung anong hindi nararapat. Habang nagsisimula siyang magtaka kung paano nagugustuhan ng mga tao ang paglalaro sa nyebe, bigla siyang inatake nito gamit ang mga bola ng nyebe. Bago pa man siya makapagreklamo, sinabihan siya ni Senko na manahimik dahil gusto pa rin niya ang maglaro sa nyebe, sa kabila ng edad niya na kasing tanda na ng mga dinosoro. Dahil dito, pumayag si Kuroda na magsaya ng kaunti sa nyebe, ngunit habang sinusubukan niyang gumanti sa mga bola ng nyebe, lalo pa niyang dinagdagan hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Nang manatili siya sa lupa, tinanong ni Senko kung may nabali siya, ngunit inamin ni Kuroda na gusto niya talagang humiga sa nyebe. Tuwang-tuwa, sumisid si Senko sa pinakamalaking bante ng nyebe na nakita niya. At napatawa si Kuroda. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung gaano kakatuwa ang itsura niya na nakalabas ang buntot, pareho silang nagpalipas ng natitirang umaga sa pakikipagkwentuhan at pagtatamasa ng nyebe. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya si Kenji na sumubok ng natural na liwanag, ngunit ang napakalamig na temperatura ay halos magpalamig ng kanyang baga. Pagkatapos, nakita niya si Senko na casual na itinutulak ang isang malaking tipak ng yelo, ngunit sa halip na magpanik tulad ng sinumang normal na tao, umasta siya na parang wala lang at bumalik sa loob. Habang bumalik siya sa loob para magpainit, bumalik si Senko sa loob at nagpa siya na tapusin ang ilang dagdag na gawain. Ngunit sa sandaling susubukan niyang kunin ang kanyang sandalyas, may pumutok, at agad siyang pinaalalahanan ni Kuroda noong sinabi nitong siya ay masyado nang matanda para lumundag sa nyebe. Sa sandaling habarin niya ang kanyang jacket, nagpa siya si Senko na maghanda ng mainit na paliguan, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Kuroda na hindi pa niya nilalaro ang buntot nito sa buong araw, kaya humingi siya ng espesyal na pagtrato na gusto niya. Sa kabila ng pagkaalam na ang malalakas niyang pagkuskus ay nagpapakilig sa kanya, nagpa siya si Senko na hayaan siyang gawin ito at ginugol ang mga sumunod na minuto sa paglaban sa matinding paghimok na magpadala sa nararamdaman habang tinatamasa niya ang lahat ng lambot. Kalaunan, nilanat si Senko, kaya nagpa siya siyang ipagbawal ang paghaplos sa buntot hanggang sa siya ay gumaling. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang tamasahin ang init ng kotatsu, nagkamali si Kuroda sa kanyang inosenteng ngiti at inakala na gusto niya pa. Sinimulan niya ang paghaplos, at nagpa siya si Senko na hayaan na lamang ito dahil halatang halata na may matindi siyang paghanga rito. Kalaunan, bumangon siya upang magluto ng hapunan at sinabi rito na kalimutan na ang anumang uri ng paglalamang mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na sandali, sinabi ng isang tao kay Senko na huwag namang ipagkait sa nag-iisang iyon ang tanging magandang bagay na mayroon siya. Sinubukan ni Kuroda na tingnan kung sino ang taong yun at sumubsob sa dibdib ni Sora. Tinanong naman ni Senko kung bakit bigla itong sumulpot, at sinabi ni Sora na gusto lang niyang personal na makita kung ano na ang ginagawa nito. Sa pagkakataong yun, tiningnan ng mabuti ni Kuroda at napagtanto niyang ito ang babae mula sa restaurant sa tabing dagat, kaya pinasalamatan niya ito sa pagsalba sa kanilang barbecue. Matapos sabihin ni Sora na huwag itong mag-alala at ipaliwanag na siya ang boss ni Senko, naisip ni Kuroda. Dapat siya ang pinakamakapangyarihang diyosa. Gayunpaman, bumaba ang kanyang mga inaasahan matapos makita na siya ay isa pa ring maliit ang tangkad, tulad nina Senko at Shiro. Sa kabutihang palad, ang kanyang malaking dibdib ay nakakabawi sa problema sa tangkad, kaya't si Kuroda ay nakatuon sa mga ito hanggang sa mapansin ni Sora ang halatang pagtitig at itanong kung gusto niyang himasin ang kanyang dibdib sa halip na ang buntot ni Senko. Sa pagkarinig nito, sinubukan ni Senko na pigilan ang kanyang kakaibang amo na nakawin ang puso ni Kuroda, ngunit pagkatapos ay tinanong ni Sora kung handa na siyang maging ang hahimas sa natatanging buntot ni Kuroda. Agad na kinabahan at umatras ang dalagang diyosa, kaya't lalong lumapit si Sora at sinabi kay Kuroda na huwag nang magpigil dahil halata namang gusto niya ang kanyang mga ari-arian. Gayunpaman, sa halip na hingi ng kanyang malalaking bahagi ng katawan, tinanong ni Kuroda kung pwede niyang haplasan ang mga buntot nito. Agad siyang pinigilan ni Senko gamit ang kanyang buntot at sinabing siya lang ang kailangan nito. Sa kabutihang palad, nagpa siya si Sora na umalis,
ngunit huminto siya at sinabi kay Kuroda na tigilan ang pagmumukhang malungkot palagi dahil hindi pa niya nahaharap ang pinakamahirap na mga pagsubok. Nalito si Kuroda dito at tinanong kung ano ang sinasabi nito, ngunit binati lang sila ni Sora ng swerte bago umalis. Sinabi naman ni Kuroda kay Senko na hindi niya inaasahan na ganoon kaliit ang amo nito, ngunit sinabi niya kay Kuroda na huwag maliitin si Sora. Nagalit din siya dahil gusto nitong haplasan ang buntot ni Sora, sa kabila ng pagkakaroon ng sa kanya kahit kailan nito gustuhin. Hindi naman tumanggap si Kuroda, ito nang seryoso at sinabing naiinggit lang siya hanggang sa mawala ng pasensya si Senko at sinabing nag-alala siya dahil baka gumawa si Sora ng kakaiba. Kalaunan, hinainan niya ito ng hapunan habang nagtatampo pa rin, ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Kuroda ang pagbaliwala sa kanya, iniisip na mawawala rin ang sama ng loob nito. Pagkatapos, kinuha niya ang pagkain at napagtanto niyang ginawan siya nito ng kinasusuklaman niya bilang ganti. Ilang araw pagkaraan, sinubukan ni Senko gamitin ang vacuum cleaner at nagawa niyang maglinis ng walang matinding kapahamakan. Matapos magawa yon, nagpasya siyang tingnan ang kanyang handog para makakuha siya ng mga bagay para sa hapunan. Gayunpaman, matapos makita ang isang pamilyar na disenyo ng bulaklak, naisip niya ang isang partikular na araw maraming taon na ang nakalipas nang sinubukan ni Kuroda maging isang adventurer at naligaw hanggang sa hindi na niya mahanap ang kanyang lola muli. Natural, natakot ang maliit na naliligaw, kaya tinulungan siya ni Senko na makabalik sa kanyang lola. Pagkatapos makilala siya, sinubukan ni Kuroda na magpasalamat kay Senko, ngunit umalis na ito, kaya kumuha siya ng sanga mula sa parehong bulaklak papunta sa templo nito. Habang inaalala kung gaano siya kaganda ang pakiramdam niya noong araw na yun, biglang nakaramdam si Senko ng masamang kutob na masama ang araw ni Kuroda sa opisina. Upang ayusin ito, nagpasya siyang gugulin ang nalalabipang araw sa paghahanda ng sukdulang gabi ng pagmamahal para sa kawawang alipin ng korporasyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Kuroda at nagulat nang makita si Senko na naghihintay sa pasukan upang salubungin siya. Binati niya ito at inalok na isama siya sa hapunan, ngunit mas nakatuon ang pansin niya sa apron dahil hindi naman siya karaniwang nagpapalit ng damit. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niya rito na para lang yun sa gabing yun bago niya isama si Kuroda sa silid, na ngayoy kanyang ligtas na kainan. Sa sandaling makaupo si Kuroda, sinubukan ni Senko na ihain ang lahat ng alak na mayroon siya, at masaya niya itong ininom lahat, ganap na binabaliwala ang kanyang lumalabong atay. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Senko at sinabing matagal na siyang hindi nakainom ng masarap. Nang mga sandaling yun, naalala ni Senko na panahon na ng cherry blossoms, kaya tinanong niya si Kuroda kung gusto nitong makita ang mga yun kasama siya. Matapos siyang pumayag, pumunta siya sa kusina upang kunan siya ng totoong pagkain. Naalala naman ni Kuroda ang isang madilim na panahon sa kanyang nakaraan bago sabihin kay Senko na lagi niyang gustong-gustong pumunta upang makita ang mga cherry blossom. Pagkatapos ay hinain niya ang kanyang pagkain, at matapos itong dahan-daang kainin ni Kuroda, muling sinalina ni Senko ng alak ang kanyang baso na para bang walang epekto ang lahat ng ininom niya kanina. Sa kasamaang palad, sapat na para sa mga organo ni Kuroda ang kanyang ininom sa gabing yon, at habang siya ay inaantok na, nagpasya si Senko na kumuha siya ng tubig. Maya-maya lang, inilabas ni Kuroda ang kanyang card at nagtanong kung may maitutulong siya sa kanya sa anumang paraan. Bahagyang nag-alala si Senko dito, kaya sinabi niya rito na mag-relax at huwag nang magpakita ng ganoong reaksyon dahil lang sa ilang baso ng inumin. Nang tanungin niya kung maayos lang siya, ikinwento ni Kuroda ang nangyari kanina sa opisina. Isang estrangherong customer ang nagsimulang magbigay ng walang katwirang hiling para sa isa sa kanilang mga produkto, at inaasahan siyang tapusin ang mga pagbabago sa loob ng isang oras. Natural, hindi niya nakayanan ang ganoong katarungang deadline, kaya ibinalik ng customer ang produkto, na halatang hindi naging maganda ang resulta. Na para bang hindi pa sapat iyon, ipinaliwanag ni Kuroda ang nangyari sa kanyang boss, ngunit ang sakim na matandang hugis itlog ay nag-aalala lamang tungkol sa pagkalugi ng kumpanya. Bilang parusa sa hindi pagtugon sa hinihingi, pinagtrabaho niya si Kuroda ng labis na oras ng walang karagdagang bayad. Nang sandaling yun, humingi ng tawad si Kuroda sa pagrereklamo at sinabing tiyak na may mga tao sa mas malalang sitwasyon kaysa sa kanya. Ito ay ikinatuwa ni Senko,
kaya pinuri niya si Kuroda sa palaging pag-iisip sa iba kahit siya ay nahihirapan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na walang masama sa pagkabalisa tungkol sa kanyang sitwasyon tuwing siya ay labis na nabibigatan. Kapag sinabi niya sa kanya na maging komportable upang ipahayag ang kanyang sarili, tuluyang bumigay si Kuroda at inalo niya ito habang inilalabas nito ang lahat ng sakit na pinipigil niya. Pagkatapos makatulog ni Kuroda, inayos siya ni Senko sa higaan nang hindi napapansin na pinagmamasdan pala ito nina Shiro at Sora sa buong panahong yun. Pagkatapos ay umamin si Shiro na namimiss niya ang luto ni Senko, kaya pinaalalahanan siya ni Sora na maaari siyang pumunta at kumain kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Shiro na mas masarap palagi ang pagkain ni Senko kapag ginagawa niya ito sa kanilang kusina. Sabi naman ni Sora na hindi na siya kailangang mag-alala dahil hindi makapanatili si Senko sa lalaking sanggol. Kuroda magpakailanman. Kinabukasan, sa opisina, isang mataka ang dumating sa departamento ni Kuroda at tinanong si Kuroda kung may narinig na ba siya tungkol sa paid leave, ngunit walang ideya si Kuroda sa pinagsasabi nito. Sinabi ni Mataka na mas marami ang trabaho kaysa karaniwan, ngunit tinawag naman ng boss si Kuroda sa opisina nito upang magbigay ng mahabang litanya gaya ng dati. Kalaunan, umuwi siya at sinabi kay Senko na, sa kabila ng isa pang masamang araw sa trabaho, sa wakas ay mayroon siyang 2 buong araw para makahinga. Tuwang-tuwa si Senko rito at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang gugulin ang kanyang pahinga sa pagkakataong ito. Inaasahan naman ni Kuroda na makakaisip ito ng isang bagay na talagang kawili-wili, ngunit gusto lang nitong pumunta sa isang lokal na supermarket. Ipinaliwanag niya na mas madaling makahanap ng mas masarap na tofu, ngunit matapos makita ang ekspresyon ng mukha nito, iminungkahi niya na sa halip ay manood na lang sila ng cherry blossoms. Kinabukasan, biglang nakatanggap ng tawag si Kuroda mula sa kanyang ina, na nagsabing dinala sa ospital ang kanyang ama. Matapos ang tawag, naalala niya ang sinabi ni Sora na baka may masamang mangyari sa lalong madaling panahon, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na hindi ito seryoso. Gayunpaman, sinabihan siya ni Senko na bisitahin ang kanyang mga magulang sa halip na maghintay para magkasama sila dahil pwede naman silang pumili ng ibang araw para magkasama. Natuwa si Kuroda rito, kaya pinasalamatan niya ito sa pagiging mapagmalasakit bago inihanda ang kanyang mga gamit. Bago umalis, ibinigay niya kay Senko ang kanyang telepono dahil baka kailanganin nitong tawagan siya kung may mangyari. Matapos din ipaliwanag kung paano gamitin ang telepono sa opisina, siya ay nagmamadali para abutan ang susunod na tren patungo sa kanyang bayan. Kalaunan, nakarating siya sa kanyang bayan at sumakay ng bus patungo sa ospital kung saan isinugod ang kanyang ama. Pagdating doon, sinalubong siya ng kanyang ina, na pagkatapos ay dinala siya pabalik sa bahay ng pamilya bago humingi ng tawad dahil sa labis niyang pag-aalala. Nalaman niyang medyo nalasing ang kanyang ama at may nabasag matapos matisod noong isang gabi, kaya dinala niya ito sa ospital. Habang nagkwentuhan silang dalawa, nagsimulang mag-impake si Senko ng kanyang mga gamit at iniwan ang telepono na ibinigay sa kanya ni Kuroda. Nang mga sandaling yun, dumating si Quenji upang isauli ang isang kahon ng pagkain at pinasalamatan si Senko sa pagkain bago mapansin ang kanyang mga bag. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, sinabi ni Senko na kailangan lang niyang lumabas sandali. Sinabi niya kay Quenji na ipasok ang mga damit sa loob dahil malapit ng umulan. Kinuha ni Quenji. Nagulat dito dahil nanood siya ng weather report kanina na nagsasabing magiging malinaw lang ang kalangitan ngayon. Gayunpaman, ilang minuto lang pagkaalis ni Senko, ang buong lungsod ay binuhusan ng malakas na ulan. Sa halos parehong oras, kara-rating lang ni Kuroda sa libingan ng kanyang lola at habang nagbibigay galang, nakita niya ang isang puno ng plum at naalala ang araw na tinulungan siya ni Senko na mahanap ang kanyang lola. Naalala rin niya ang panaginip niya tungkol sa isang alaala at na-realize na palaging pinuprotektahan siya ni Senko. Agad niyang kinuha ang telepono at tumawag, nagpaplanong magpasalamat, ngunit walang sumagot, na nagpakabahala kay Kuroda. Nang maglaon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miroka, na nagtanong kung kailan siya babalik sa opisina dahil ang amo nila ay parang nababaliw na at naaapektuhan na ang lahat. Matapos mangakong ibabalik ang kapayapaan sa loob ng isang araw, ibinaba ni Kuroda ang telepono at sinubukan muling tawagan si Senko, ngunit wala pa rin siyang sagot. Mas lalo itong ikinabahala niya at matapos mag-impake ng matagal,
Sinubukan niya ulit ng isa pang beses bago isipin na nakalimutan lang niya gamitin ito o itinapon kung saan. Habang iniisip si Senko, binanggit ni Kurodo ang pangalan nito ng malakas, na naging dahilan para tanungin siya ng nanay niya kung nakahanap na rin siya sa wakas ng isang di mapalad na dalaga na gugugulan ng oras. Para maiwasan ang isa pang nakak-awkward na tanong, lumabas si Kurodo para maglakad-lakad. Kinabukasan, tinawagan niya ulit si Senko ng isa pang beses at wala pa ring sagot, kaya nagpasya siyang bumalik. Sinabihan niya ang kanyang ina na ilayo ang asawa nito sa alak at matapos bigyan siya ng tofu, binati siya ng ina ng ligtas na paglalakbay pabalik. Kalaunan, nakabalik si Kurodo at nasasabik sa pag-iisip kung paano magre-react si Senko kapag nakita siya. Gayunpaman, pagdating sa apartment, nakita niyang walang tao at namataan ang teleponong ibinigay niya kay Senko, na nagpabatid sa kanya na hindi man lang siya naroroon para sagutin ang mga tawag. Sinabi niya sa kanyang sarili na baka namili lang ito at inilagay ang lahat ng tofu mula sa kanyang nanay sa ref. Pagkatapos, namataan niya ang kahon ng pagkain mula kay Quenji, kaya pumunta siya sa bahay nito upang magtanong tungkol kay Senko. Tinanong ni Quenji kung nag-away ba sila dahil hindi pa niya nakikita si Senko nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Kurodo na talagang wala siyang ginawa para galitin siya. Sumasang-ayon si Quenji at sinabing halos imposibleng magalit si Senko, ngunit naalala niya ang mga gamit na inimpake ni Senko noong isang araw. Kaya sinabi niya sa kanya. Ipinaliwanag pa niya kung paano malungkot ang itsura ni Senko, at ito ang nagpaisip kay Kurodo na ang pinakamasama na ang nangyari. Sinabi rin ni Quenji sa kanya na ilang araw nang hindi dumadalaw si Shiro, na hindi karaniwan, lalo na't malapit nang ipalabas ang huling episode ng paborito niyang palabas. Pagkarinig nito, nagsimulang magpanik si Kurodo dahil mahal din ni Senko ang palabas na yon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, inilalatag ni Senko ang lahat ng tofu at steak na nakuha niya mula sa dambana. Para lang makasiguro na sapat ang mayroon sina Shiro at Sora para sa kanilang sarili. Sinubukan niyang kausapin si Sora, ngunit sinabi ng Diyosa ng mga melon na alam na niya na ito ay dahil sa isang tiyak na gabi kasama si Kurodo. Matapos niyang balikan ang alaala ng gabing yon, kung saan si Kurodo ay mayroon pa ring madilim na enerhiya na lumalabas mula sa kanya. Tinanong niya si Senko kung bakit pa rin ito nahuhumaling sa kanya, sa kabila ng pagkaalam na hindi na niya talaga matutulungan ito. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Shiro at sinabi sa kanya na kailangan nilang bumalik upang panoorin ang huling episode ng palabas. Sa oras na yon, isinindi na lang ni Kurodo ang palabas para panoorin ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, isinakripisyo ng bayani ng palabas ang kanyang sarili upang iligtas ang planeta mula sa isang malaking kasamaan. Pagkatapos, ang kanyang pinakamabangis na kritiko ay naging emosyonal dahil lagi niyang minamahal ang kanilang relasyong puno ng matinding sigalot. Dahil sa tagpong ito, naluluha si Kurodo dahil baka hindi na niya ito makita muli, at hindi man lang nila nasalayan muli ang mga cherry blossom ng magkasama. Makalipas ang ilang minuto, sinubukan ni Kurodo tanggapin ang pag-iisa muli, ngunit nanaig ang kanyang damdamin. Kaya tumakbo siya patungo sa dambana ni Senko at nagmakaawa siyang bumalik ito, ganap na binabaliwala ang ulan. Samantala, ipinaalala ni Shiro kay Senko ang araw na nahulog siya sa bangin at nakilala ang ninuno ni Kurodo. Sinasabi niya kay Senko na itigil na ang pagsisisi at ang pag-iisip na kailangan niyang suklian ang kabaitan nito. Matapos niyang ipaliwanag na walang anumang pag-aalaga ang makapagliligtas kay Kurodo, naalala ni Senko ang araw na nalagutan ng hininga ang ninuno nito sa harap ng niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang patuloy na alagaan si Kurodo, kahit pa kailangan niyang manatili sa piling niya hanggang sa huli. Hindi sang-ayon si Sora dito, ngunit iginiit ni Senko ang kanyang desisyon. Sa puntong yun, humina na sa wakas ang ulan at pinag-iisipan ni Kurodo na sumuko, ngunit habang pabalik na siya, nakita niya ang isang puno ng cherry blossom. Habang iniisip ang araw na napagkasunduan nilang tingnan ito ng magkasama, nakita niya si Senko na papalapit sa kanya at napaluhod siya. Mabilis na nilapitan siya ni Senko at sinimulan siyang panasan bago tanungin kung bakit siya nag-iisa sa lamig. Sinabi naman ni Kurodo na inakala niyang iniwan na siya, kaya ipinaliwanag niyang kailangan niyang puntahan para tignan sina Sora at Shiro. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya. Natagpuan siya, ngunit pupunta talaga siya para tingnan ang mga cherry blossom dahil plano nilang panuorin ang mga ito ng magkasama.
Para gamaan ang kanyang pakiramdam, nagpasya siyang panoorin ito ng magkasama. Makalipas ang ilang oras, nag-alala si Kuroda at nagtanong kung ayos lang ba na makasama niya si Senko nang mag-isa sa gabi. Ngunit sinabi ni Senko na hindi magiging problema na pigilan ang sinuman na makakita sa kanila. Pagkatapos, sinerve niya ito ng isang masarap na tasa ng steak bago sabihin sa kanya na kumain hanggang sa wala nang matirang espasyo para sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto ni Kuroda na inaanod na siya ng alak, na ikinatake niya dahil palagi naman siyang tila kayang-kaya ang kanyang inumin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Senko na kaya niyang kontrolin kung gaano kabilis ay proseso ng kanyang katawan nito, kaya sinadya niya ang pakiramdam ng pagkahilo. Para pigilan siyang magtanong ng mga babong tanong, inilagay niya ang ulo nito sa kanyang hita. Habang pinagmamasdan ang mga cherry blossom, nakita ni Kuroda ang hairpin ni Senko, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan, kaya tumayo siya upang magpasalamat dito sa patuloy na pag-aalaga. Matapos siyang pigilan, sinabi ni Senko na tatanggapin lang niya ito kung papayag siyang hayaan siyang alagaan nito magpakailanman. Pinahigi niya ulit ito sa kanyang hita, ngunit epekto na ng steak sa kanya at di kalaunan ay nakatulog na rin si Kuroda kasama niya. Kalaunan, dumating si Shiro kasama si Kwanji upang ibahagi ang natitirang pagkain bago ibunyag ni Kwanji na iniligtas niya ang huling episode para sabay-sabay nilang panoorin. Kinabukasan, bumalik si Kuroda sa buhay bilang isang corporate slave, ngunit sa nakakagulat na pangyayari, ngumiti ang kanyang amo kay siya sa unang pagkakataon dahil lang nagpasya si Kuroda na patikimin siya ng luto ni Senko. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, nililinis ni Senko ang lugar, sabik na naghihintay na makabalik siya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay bumalik siya at agad na nakipaglaro sa buntot ni Senko. Anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay kay Kuroda at mililigtas kaya siya ni Senko mula rito? Mag-comment ng Fox Mommy para malaman. At huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung gusto mo pang makakita ng mas maraming video na tulad nito.